Hola, magandang hapon po sa lahat, no? Kahit na namamaga ang ngipin ko, bibig ko, ay magla-live tayo ngayon. At ang ating pag-usapan ay patungkol kay Digong. Kung ako tanongin ninyo, grabe ng ebidensya ngayon, lumalaki ng lumalakas ang ebidensya laban kay Digong. At ang pinaka-huling ebidensya ay yung binigay ng 2 preso sa Davao Penal Colony na si Fernando Magdadaro at si Roland Leonardo Untalantan. Sila po ay mga bilanggo sa Davao Penal Colony noong 2016 at sila ay inutusan kapalit ng 3 milyong pangako na ipapatay sa kanila yung 2 Chinese na Chino na nasintensyahan at 3 Chino na nasintensyahan ng drug sa Parañaque, sa Cavite. So ngayon ang dating ay ang gusto ni Digong nito, lumalabas na si Digong, ang pulisiya niya, parang tama yung sinasabi ni Arturo Las Cañas na ang lahat ng mga kakompetensya na Chinese na nagninegosyo ng droga ay gusto niya ipapatay. Ganun po ang lumalabas na nangyayari dito. Ngayon, ang dinagdagan din ito, kinoconfirm din ito kay Colonel Eduardo Asierto na si Michael Yang at saka si Duterte ay magkakotsaba sa negosyo sa droga. Yan pangalawa, dalawa sila. Itong 2 testigo na pumatay, pang-apat ito. Tapos si Jimmy Guban, pang-5, si Arturo Las Cañas, pang-6, si Edgardo Matubato, pang-7. So meron na tayo ngayong 7 testigo na nagsasabi na talaga si Digong ay involved sa droga at nagpapatay ng mga tao na may kinalaman sa droga. So ngayon, bago tayo pumunta dyan, ang sabihin ko na sa inyo na ang titulo ng ating kwento ngayon ay pagpatay sa 3 Chino na parang dinuguan, malakas na ebidensya laban kay Duterte na magagamit ng International Criminal Court sa paglilitis nila laban kay Duterte. Pero bago pa man, nais ko muna bigyan ng pansin ang mga nangyayari sa ating mga kapaligiran dyan sa Pasay City nang dahil sa hindi makatarungan ginawa ni Mayor Amy Lacoste Calixto Rubiano na hinayaan niya magiba yung mga squatter mawasak ang kanilang bahay sa utos ng korte na walang relokasyon. Nilabag ni Amy Calixto una ang Section 28 ng Republic Act 7279, Paragraph C, Subparagraph 8, na nagsasabi o nag-uutos sa mga mayor na bigyan ng relokasyon ang lahat po na mga tao na mawawasakan ng bahay bago sila papayagan na magiba. So, yun ang natin. Yun ang kasalanan ni Amy. Utos na ng batas yan, ha? Kung utos ng batas, hindi dapat masusuway. At kung hindi dapat masusuway, ay dapat gagawin. At nakalagay din sa batas na yan, sa Section 45, na nag-uutos na ikukulong hanggang 6 na taon ang mayor at magbabayad siya ng multa hanggang 100,000 kung siya ay nakalabag sa utos ng Republic Act 7279. Kaya paghandaan din po namin siya ng kaso. Next is, kasama niyan ay nagkasala rin si Amy Calixto Rubiano ng child abuse. Kasi ang mga bahay na giniba
ay nagdulot na sa mga kabataan, mga bata as early as infant, sanggol, hanggang mga high school ay palaboy-laboy, walang mapuntahan. Tulog sa isang parte ng mga kalsada sa gilid. Tapos huhulihin ng MDA tsaka mga pulis, mga barangay, lilipat naman sa kabila. Ganun ang buhay po nila. Hanggang ngayon ilang araw na mula August 2. So 11 days at 21 days ay ganun ang buhay nila. Kung uulanan, sisilong lang ng kunti. Ang pasalamat nga ako dyan sa Alphamart dyan sa may FB Harrison at pinapayagan ninyong natulog sa tabi ng kalsada sa inyong parkingan ang mga tao at mga bata na nawalang bahay. Alam mo, ang layo mo, Amy Lacoste, Calixto, Rubiano, kung ikumpara ka kay Isko Moreno. Si Isko Moreno, nung nakaraan na siya mayor, ang ginagawa niya, nagpapatayo siya ng kondominium para sa mga mahirap at ibinibigay. Ikaw naman, binawasak mo yung mga tirahan na bumunting tirahan. At itatapon at pinapahuli. Ngayon, ang pinaka-problema po nila sa ngayon, hindi ko alam kung ano masolusyonan nito. Ang tanging magagawa ko nito ay magbibigay lamang ako ng pera sa kanila. Pambili ng ulam. Ngayon, ang pinaka-problema ko, nung sinuyod na naman ng tao ni Mayor, ng MMDA pati tumutulong, ang pulis at ang barangay, ang masakit dito, kinuha pa pati mga dedi ng mga bata. Lahat ng gamit, wala naman isuot ng damit ng mga bata. Kinuha ang lahat ng mga gamit sa school ng mga bata. Papasok sa school, walang bag, walang notebook, walang kung ano-ano. Kinuha pa. Ano na lang ngayon yan? Tapos, umi-style pa kayo na gumagawa ba kayo ng trabaho nyo? Hindi po kayo gumagawa. Tapos, yung iba sinisisi nyo, binibigyan 10,000, ay sinisisi nyo sila. 10,000 magkasya ba yan? At ang katotohanan, yung mga nag-ibaan ng bahay ay hindi binigyan. Ang binigyan ibang tao. Kaya ikaw, Amy Calixto, kung pwede pa lang kailan bawal sa Diyos, sa batas ng Diyos. Kaya ang mangyayari lang, magdasal na lang itong mga bata. So sa ngayon po, ay nais kong ipakita sa inyo kung ano na nangyari. Kumain sila kanina. Ito po yun. So, yan sila. So, kumakain sila. Saan ba yun? Yan. Binibigyan sila ng pagkain. Yung isa, yung anak niya, hindi na wala ng didi, O yung isa, binigyan ng pagkain, Mabuti, marami sila ang ginagawa na kung saan ba nanggaling pagkain na, maliban sa tulong, silang lahat po ay nangangalakal o namumulot ng baso ng mga bote, plastic at ibebenta at pambili na pagkain. Sila po ay nagluluto na sabay-sabay, komunidad. Yan, community kitchen nila ang binabasihan nila. So, yan po, binili na ng mga pagkain. Yan po, may mga tumulong sa kanila. May nagbigay ng ayuda. Ang ayuda galing sa grupo ng mga grupo ng makamaralita, kagaya kasama na dyan, tumutulong sa kanila, mga kabataan party list. Gabriela, tumutulong din sa kanila. Ang kadamay, tumulong din sa kanila. So, yan lamang po, yan ang buhay ng mamamayan sa Pasay. Salamat sa nagbigay, sa sponsor ko, salamat. Salamat sa nagbigay, mahaba-habang buhay. Maraming salamat. Yan po, buhay na araw-araw. Umaasa sa may tutulong. Ito po ang nahulihan ng asawa. Yung asawa niya, kinidnap ng DSWD at ang ibang anak. Kapag mukha din si ano? Sino pa?
Ay, mababa ako ng bigas. So, yan pa si iba, natutulog mga bata, oh. Yan po ang napapala ng mahirap. Kasalanan ba maging mahirap? Yan ang mga tanong ko. So, kung pwede, kasi ako magbibigay ng tulong sa kanila din. Kung tulungan niyo ako tutulong sa kanila, tinatanggap ko rin po. Meron din akong GCash dyan at padalahan niyo ako itong video kung paano at ibibigay ko sa kanilang tulong. So, ngayon, ang gagawin namin ay umpisa na namin ang kaso na gagawa ng sinumpang salaysay mga bata sa sampahan ng kaso si Amy Lacoste Calixto Rubiano. So, yan lamang po. So, much for that, pupunta tayo ngayon sa sa ating kwento patungkol naman sa nangyayari sa House of Representatives. So, ngayon, ang istorya naman tungkol kay Duterte, alam mo, napanood ko ito. Pero ang hirap po intindihin sa napakahaba. Medyo magulo. Kaya ang gagawin ko po, isa-isahin ko ang mga tanong ng bawat congressman at para maintindihan ninyo kung ano ang laman ng mga tanong at ang laman ng mga sagot. Dito niyo po matunghayan na napakalakas po ng ebidensya na si Duterte talaga ang nag-utos ng ipapatay kung sino man sa loob ng kulungan, labas ng kulungan, pati yung pagsampa ng kaso kay Dila de Lima at iba pang mga tao ay utos lahat ni Duterte. So, dito nyo po makikita kung gaano kahina yung pundasyon ng ating lipunan. Pag tayo ay malas-malas, nalagyan tayo ng mga presidente gaya ni Duterte, ay maswerte kung hindi kayo matamaan. Malas yung mga namatayan. Pero si Attorney Ambit Abad, nagkwento sa akin, nasakyan niya yung Grab driver. Ang driver ng Grab ay Bisaya. So, nagsalita yung Grab driver ng Bisaya. Sabi niya, mas maganda pa sa panahon ni Duterte kumpara kay BBM. Bakit? Kumuna ka, nasabi yan, sabi ni Atty. Abad. Sa panahon ni Duterte, patay-patay lang. Yan ang pinaka-problema. Ngayon, pag hindi ka naman kursunada, hindi ka mamamatay. Pero sa panahon ni BBM, sa taas ng presyo ng bilihin, lahat ay mamamatay. Yun ang reklamo ng Grab driver. So, yan ang sinasabi. Pero dito, tututok muna tayo kay Duterte. So, dito, pakinggan natin ang mga kwento. Ang ipipresenta ko dito sa iyo, mga testigo na lumabas kahapon ng pangalan si Fernando Magdadaro or Andy at saka si Leopoldo Ontalantan. Yung dalawang ito ay nakakulong sa Davao Penal Colony. Doon sila sa Celda 6, sa may Bartolina na tinatawag. Ngayon, napatay nila yung 3 Chinese na ito. Na yung Chinese na ito ay nakakulong sa National Bilibid sa Muntinlupa. Bakit inutos ni Duterte? Bakit dilipat yung mga Chinese na 3 dun sa Davao Penal Colony? Yun pala, ang sadya ay ipapatay yung 3 Chinese dito sa dalawang ito. So, gustong palabasin dito na wala, kumbaga hindi naman ito mga pulis. Kaya ang pumatay hindi matuturo sa pulis. At kung hindi may tuturo sa pulis, ay ibig sabihin parang naglalagay ng isang layer o harang si Duterte para hindi pupunta sa kanya. So, ang nangyari dito ay nilipat ang Chinese doon sa Davao Penal Colony at nandoon na sa Davao Penal Colony sa Celda 6 itong dalawang pumapatay sa kanila. At ang nangyari ay nilipat pa doon sa kanilang Bartolina. At nung nandoon na sa Bartolina ay ano nangyari? Ang nangyari ay pinatay nila sa pamamagitan ng 29. Pag sa Bisaya, pag tinawag 29, iyan po ay balisong. So, yun ang ginamit lang papatay. Tapos, tumawag si Duterte kay Leopoldo Ontalantan at kinongratulate.
Nakakulong si Leopoldo Ontalantan, yun pang inutusan at isang kasama niya si Fernando Magdadaro. Dalawa sila, may pangsaksak sila, pinatay nila yung 3 inchik. Kinausap siya ni Duterte sa telepono at sinabi, kinongratulate. At sabi niya, grabe ginawa mong dinuguan ng mga Chinese So ganun pong nagsabi. Dito makikita mo sa pagtatanong, makikita mo sa pagtatanong ni Congresswoman Gilbert Ruistro. Dito magaling ang mga tanong niya. Itong tanong na pang-abogado na tanong. Ipapakita ko sa inyo. So ito. Antayin nyo lang. So, umpisa natin sa tanong ni Jinky Luistro sa 102. 122. Yan. Kung hindi ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Naghintay kami sa pangakong yun. Andi nga ba ang palayaw mo? Napaliwala. Naghintay kami sa na lang po ang masasabi ko. At wala. Andi nga ba ang palayaw mo? At tinatanong niya Andi Palaya, ang palayaw mo. Yan po si Fernando Magdadaro na isa sa 2 bilanggo na pumatay ng 3 Chinese. So para maintindihan ninyo, nais ko lamang po basahin ang kwento na napakaiksi. Yung 3 Chinese na nakulong, na nakalagay doon sa Davao Prison and Penal Colony ay pinatay noong August 16, 2016. So, ang pangalan ng 3 Chinese ay si Li Lanyan, si Cho Quintong, at saka si Wong Menping. Ang 3 ito ay sentensyado sa drug trafficking, bilang pag-import ng drug. Pinatay sila sa pamamagitan ng saksak sa loob ng Bartolina doon sa Davao Prison and Penal Farm. Ang nakapatay sa kanila itong 2 nga na si Fernando Magdadaro at Leopoldo Ontalan na sentensyado din sa ibang kaso. Ayon sa investigasyon ng pulis, yung unang investigasyon, lumalabas dito na pinalabas na nag-away kuno yung 2, nakipag-away sila, nakipagtalo sila sa Chinese na to. Una pa lang ditong report ng una, kaduda-duda na. Bakit? Paano? Paliwanag nyo sa akin. Sabihin nyo sa comment. Paano magkakaroon ng pagtatalo sa gitna ng Pilipino na hindi marunong mag-Chinese at saka Chinese na hindi rin marunong mag-Pilipino? Bilang Bisaya, ang katalo. Paano sila magtatalo kung hindi ba kaintindihan? Sige nga. Dito pa lang makikita mo na yung report ng PNP ay maling-mali na. Tapos, tinukoy na mga leader kuno ng malaking sindikato sa droga, ito si Li Lanyan alias Jackson D. At na-aresto siya noon sa operation sa Paranaque City noong 2003. Tapos si Li Lanyan at sa kanyang asawa ni si Wang Lina ay kinasuhan sa Paranaque at saka sa Cavite at Quezon City, kung saan meron silang Shabu Laboratory. Yung mag-asawa ay nahatulan noong May 2009 sa Paranaque Court. Pero noong February 2013 ay si Li Lanyan at Wang Lina ay naka-eskapo sa Paranaque City Jail. So, after more than 10 men intercepted their convoy. May convoy. Ibig sabihin, mayroon silang inutusan na 10 tao na hinarang yung convoy na nagdadala sa kanila, nadadalhin sana sila sa hearing sa korte sa Cavite. Pero nahuli sila ulit noong July 2013 sa San Juan City. So ito si Chiu Quintong alias Tony Lim and Wong Menping alias Wang Mengping ay naaresto noong January 2010 sa pagpatakbo ng Shabu Laboratory sa loob ng
isang eksklusibong subdivision sa Parañaque City. Lahat sila ay na-convict sa double life sentence. Pero bakit dinala sa Davao City sa panahon ni Duterte? So, dinala sa Davao City sa panahon ni Duterte, isa ang dahilan para ipapatay sa taong ito kay Fernando Magdadaro sa Leopoldo Untalantan. At tandaan nyo, yung unang investigasyon pinalabas na nagtatalunan daw si Fernando Magdadaro at Leopoldo Untalantan, nakipagtalo sila, nagdebate, nag-away sila sa mga Chinese ito. Ang tanong ko, paano mangyari ang awayan sa gitna ng tao na hindi makaintindihan ang kanilang salita? Sige nga, may nakita na ba kayo nagtatalunan na Pilipino, Chinese? Nagsasalita ang Pilipino ng Pilipino, nagsalita ang Chinese sa Chinese? Paano magtatalunan? Hindi ko maintindihan kung paano mangyari ito. Anyway, pakinggan nyo, ito po yung totoong nangyari. Ang totoong nangyari, talagang pinlano patayin. Kaya dapat ang kaso dito na ang sentensya dapat dito ng judge ay murder. Ang problema lang, bakit homicide din sinentensya? Pakinggan natin ang magaling na pagtanong ni Congresswoman Luis Trudito bilang isang abogada. O tawag sa iyo? Opo, Your Honor. Andy, nakalagtawag sa iyo. Ikaw ba, Andy, ay nag-almusal ngayong umagang ito? Kaunti lang po, Your Honor. Bakit hindi mo dinamihan? Kasi mahabang biyahe, Your Honor. Baka mag-iihi pa kami sa daan. Nakatulog ka ba, Andy? Mula nang nakarating kami sa Manila, Your Honor, hindi ako na masyado nakatulog ng mabuti. Sa kabila ng iyong sinabi, maayos ba ang pakiramdam mo ngayong oras na ito? Opo, Your Honor. Nasa maliwanag ka bang pag-iisip? Yes, Your Honor. Andy, magkakulay tayo ng damit. Samahan mo ako sa aking advokasya para sa katotohanan. Andy. Andy, ang mga susunod kong tanong ay sasagutin mo lang ng opo o hindi po. Maliwanag ba yon, Andy? Opo, Your Honor. Naririto ka upang isalaysay ang ginawa ninyong pagpatay sa 3 Chinese nationals, sina Cho Kin Tong, Jackson Lee, at Wong. Pawang sentensyado ng mga kasong drugs noong August 13, 2016 sa Davao Prison and Penal Farm. Nauunawaan mo ba ito, Andy? Opo, Your Honor. Ang ginawa ninyong pagpatay sa 3 nationals, Chinese nationals, ay posibleng isa lamang sa maraming biktima ng war on drugs na kasalukuyang iniimbestigahan din ng Quad Committee. Nauunawaan mo ba ito, Andy? Opo, Your Honor. Ganon din, Andy. Ang pagpatay dito sa 3 Chinese nationals ay posibleng bahagi din ng war on drugs. Mas kilala bilang extrajudicial killing or EJK na kasalukuyang dinidinig ng ICC or International Criminal Court kung saan ang pangunahing iniimbestigahan ay walang iba kung hindi ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito ba, Andy, na uunawaan mo? Opo, Your Honor. Andy, nakikilala mo ba ang dating Pangulo? Opo, Your Honor. Sino ang dating Pangulo? Rodrigo Roa Duterte po, Your Honor. President Rodrigo Roa Duterte po. Andy, sa kasalukuyan, ikaw ay nanumpa at nasa harap ng mga congressmen, bahagi ng Quad Committee. Bawal magsinungaling. Nauunawaan mo ba ito? Opo, Your Honor. Napapanood ka din sa buong mundo, Andy. Nauunawaan mo ba ito? Opo, Your Honor. At sa kabila ng lahat ng aking mga naging katanungan sa iyo, Andy, sigurado ka ba sa ginagawa mo? Opo, Your Honor.
Voluntaryo ba ang ginagawa mo? Opo. Handa ka ba sa posibilidad na maaaring itong pagpatay ninyo sa 3 Chinese nationals ay bahagi nga ng War on Drugs or EJK, kung saan ang pangunahing suspect ay walang iba kung hindi ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Yes po, Your Honor. Punta tayo, Andy, sa iyong sinumpaang salaysay. Sa paragraph 3, iyong binanggit, nilapitan at kinausap ka ni Leopoldo Tan. Sino si Leopoldo Tan? Kasama ko po, Your Honor, sa bilangguan po. Ano? Maximum security compound. Ano ang dahilan, Andy, at nilapitan at kinausap ka ni Leopoldo Tan? Dahil po sa pagpatay po. Nangailangan po siya ng makasama niya sa pagtrabaho. Kailangan niya ng makakasama sa pagpatay. Napansin ko dito sa paragraph 4 ng iyong salaysay, ginamit mo ang salitang ipapatira. Ang ibig sabihin ba dito ng ipapatira ay ang pagpatay na binabanggit mo ngayon? Opo, Your Honor. Sino ang papatayin, Andy, ayon kay Leopoldo Tan? Yun pong 3 Chinese, Your Honor, drug lord, Chokentong, si Wang, at sa Jackson Lee. Yun po silang 3. Andy, saan matatagpuan nung panahong iyon itong 3 Chinese national na ayon kay Leopoldo Tan ay papatayin? Doon po sa compound ng foreign ward po, Your Honor. Nakahiwalay po sa maximum. Nalalaman mo ba, Andy, ang dahilan kung bakit ipinapapatay itong 3 Chinese national? Yes po, Your Honor. Ano ang dahilan, Andy? Bakit ipinapapatay itong 3 Chinese national? Drug lord po sila, Your Honor. Kasama po sa mga pinapatay sila. Sa makatuwid, Andy, naniniwala ka na ang dahilan kung bakit ipinapapatay itong 3 Chinese national na ito ay dahil sila'y sentensyado ng mga kasong drugs. Tama? Opo, Your Honor. Ikaw ba ay kaagad pumayag sa nasabing paghingi ng tulong sa iyo ni Leopoldo Tan? Yes po, Your Honor. At maaari bang malaman ang dahilan? Bakit ka pumayag? Dahil po, Your Honor, sa kunting halaga at sa kalayaan po namin, Your Honor. Pwede bang malaman magkano yung konting halaga? Yung tinawag po nila, Your Honor, isang manok, 1 million po yun, Your Honor. 1 milyon. Opo, Your Honor. Nabanggit mo kanina na 3 ang papataying Chinese national. National, magkano ang eksaktong halaga na ipinangako sa inyo? 2 million lang po ang nabigay nila, Your Honor. 3 po yun, pero 2 lang nabigay po. Ang ipinangako ay 3 milyon, pero ang ibinigay ay 2 milyon. Bukod ba sa pangakong pera, Andy, may iba pa bang ipinangako sa'yo? Dahilan kung bakit pumayag ka na tumulong kay Leopoldo Tan? Kalayaan po namin, Your Honor, pagkatapos ng trabaho namin. At nalalaman mo ba kung kanino nanggaling ang utos na sinabi sa iyo ni Leopoldo Tan? Si Leopoldo Tan lang po, Your Honor, ang nakaalam doon kung sinong tao na yun ang kausap niya. Mr. Chair, I understand that there are other members who wish to ask question to our witness. And to wind up the interpellation, Mr. Chair, I just wish to ask Mr. Magdadaro one last question.
Bilang pagtatapos, Andy, sa harap ng Quadcom at ng buong mundo na nanonood sa iyo ngayon, inaamin mo ba ang pagpatay na ginawa ninyo ni Leopoldo Tan sa 3 Chinese nationals na sentensyado ng kasong drugs? Inamin ko po, Your Honor. Mr. Chair, please allow this representation to make a very short manifestation. Mr. Chair, honorable members of the Quad Committee, without preempting the findings and recommendation of this inquiry in aid of legislation, I humbly submit that at the very least, the crime of murder under the revised penal code, particularly Article 248, has been established. 2 qualifying circumstances are present. One is evident premeditation. Pinagplanuhan ang pagpatay. Second, killing was done in consideration of price, reward, or pledge. Ang pagpatay ay dahil sa ibinayad na pera at ipinangakong kalayaan. However, Mr. Chair, if there are evidence to establish that this incident is part of the widespread or systematic attack against civilian population, then crime against humanity under Article 7, Rome Statute, is likewise established. I understand, Mr. Chair, that while EJK, extrajudicial killing, is anchored under Article 7 of the Rome Statute, I wish to emphasize the following established facts in his affidavit. 1, there is an order to kill. 2, victims are involved in illegal drugs. 3, there was an actual killing incident. And 4th, the killing was done in consideration of money and other pledges. I humbly submit, Mr. Chair, that on the assumption that there are other evidence to establish the widespread and systematic attack against civilian population, we have a case for extrajudicial killing, Mr. Chair. And I urge the honorable members of Quadcom and even of the 19th Congress, this is not only illegal, this is immoral. Let us work together, condemn and fight extrajudicial killing. Thank you, Mr. Chair. O, yan so naklaro nyo, siguro naintindihan nyo man yun. Kanina napansin nyo, pinapatay-patay ko, akala ko nakabukas sa microphone ko, hindi pala. Nais ko lang sana kanina sasabihin na yung tanong niya na kung magkano binigay pinangako sa inyo, yung 3 million pinangako, ay niloko pa sila, 1 million, ay tinabi siguro nung nagbigay. Kasi ang pinabigay ni Duterte, 3 million. At napunta naman sa dapat bigyan. Sa asawa nila binigay. So ngayon, ang klaro nandito ay ebidensya na ito ng tinatawag na malakas na ebidensya para sa crime against humanity. So gagamitin na ito ngayon sa ICC. So malamang dahil sa nagkaroon ng pagdidinig ang House of Representatives, malamang kukunin din ito ng International Criminal Court itong mga resulta ng hearing na ito. At dito pa lang sa pagtatanong ni Congresswoman Luistro, alam mo itong pinaka magaling na ginawa ni Luistro, no? Dati kinikriticize siya sa tanong niya, ngayon maganda ang pagkaplasta ng tanong niya. Kumbaga nakuha niya ang sa mga detalye mula mismo sa bibig ng bunganga. Although mayroon siyang preliminary na ayaw ko, kasi kung ako magtatanong po sana, ay dapat ipagtatanong ko ay magtatanong ako ng mga tanong na open-ended. Anong ibig sabihin niya ng open-ended? Sabihin halimbawa, ang pangalan mo ba ay Andy? Sasagutin ng yes or no? Di yes. Mali na tanong yan. Dapat ang tanong yan, para masiguro mo na yung tinatanong ay nagsasabi ng totoo, ano ang pangalan mo? Ganun dapat itanong mo. So kung pagtanong mo, anong pangalan mo? Siyempre, kung anong pangalan niya, sasabihin niya. Yun ay totoo. Tapos, ano ang pinangako sa iyo? Yun. Dapat na ganun ang tanong. Di ba? Okay. Sinabi naman na 3 million.
Tapos lahat po, pinapaliwanag ko lang sa inyo paano magtanong na makukuha nyo ang detalye, na totoong detalye mula sa mga taong tinatanong nyo. So, huwag kayong magtanong ng tanong na nasa sagot ng yes or no kung gusto niya makuha ang detalye mula sa testigo. So, okay? So, hanggang dyan lang muna tayo at sumasakit pang bibig ko. At babati na lang muna ako, no? Helen Baguio, Bugi Dabal Santos, Elia Angara, Juan Ponce, Alolalya, tapos Nyanya, tapos Teresita sa Palaran, tapos John Baldonado, Castor na Rumbaba, maupay nga kulop, Senador, Dok Toto, maupay nga kulok sa tanang mga waray-waray. Tapos Jared Ray, may Toto, Toto Hersi, tawag sa akin. Yung mga kayo, kasi kung magsabi kayo, hindi nyo alam kung ano sinasabi nyo. Hindi po ako napahiya sa public hearing na yon, Jared Ray. Ang problema lang dito ay galit ka sa akin, kaya gano'n ang salita mo, okay? Sige, hayaan lang, magsalita kung gusto mo. Pero dahil kaya, sige lang. Ayun. Para hindi masira araw natin, naban na lang kita. Maricel Chin, maayong hapon. Kanimo, sir. Rodolfo San Jose, good PM. Engineer Tuto Kasing for Senator. Castor na Rumbaba, Malipayon nga pamati, Hit Barangay Burak, Oras, Eastern Samar. Alex Ulin, good afternoon, Engineer Toto. Kausing, watching from Daet, Camarines Norte. Frederick Iloro, good PM, Idol Toto Kausing, the best senator ng Masang Pilipino. Oscar Federis, Robel Benson, good afternoon, Kabunyog, Dr. Engineer Toto Kausing, kaya natin to. Jimmy Aripagita, magandang hapon. Al-Ulalya, wag po judgmental, may mga investigasyon na galing din sa Hersi. Delberto Dongo, hindi lahat ng Hersi ay hindi totoo, ganoon lang kasimple lang yun. Grabe nakaraang gobyerno, kagaya ni Dilima, puro preso ginamit, mag-ites. Tapos ngayon, preso din ginamit, laban kay Duterte. So, bumaliktad na lang. Jun Kabidbin, magandang hapon. Dr. Kabunyog, Toto Kausing, malaking problema talaga. Kung ikaw isang mahirap, tuloy ang laban. Sa Cora 35, good afternoon po, Toto Kausing. Antonio Pascual Sr., Toto Kausing, ano na nangyari sa kaso ng mayor ng Purak? Oy, may follow-up tayo dyan at kay Lito Lapid. At bigla kaming hindi po ako biglang lumamig. Magano lang. Marami po kasing issue, hindi lang sila ang inatupag natin. Pasensya na kayo. Alangan naman natin, iwanan natin si Duterte na dahil lang sa kanila. Alolalya, good day. Jared Ray, di po siya napapahiya, hindi siya nabinigyan ng tamang, hindi ako tinanong, hindi ako binigyan ng magpaliwanag. Yan na ang problema si Luis Trudin. So, ibig sabihin, nakikita ko doon, kumikiling sila kay ngayon, kay Kapil. Sino pa iba? Si PEC 0925, si Jelly Corrales, tapos si Putin, Imelda Taraugon, Jerry Corrales. Guys, dito sa abroad, lahat ng expensive, triple presyo. Dito kahit talbos, kamuti, ampalaya. Okay, Crispin Rivera, maya pagat panapon. Alolalya, kung nabimig na po yung isyo kay Kapil at Lito Lapid, nasa mga congressman na yun, hindi. Pababilitin natin ulit yan. Rems, Alolalya, tapos Gemma Paler, Ordis Rulios, tapos Belma Cañete, tapos Isidro Jr. Sairitan, tapos Efren Antonio, Rinaldo Gonzales, Jan 844. Si Alice Go, hindi pa nahuli, no? Dalawa pa lang nahuli, si Sheila Go at saka si Casandra Leong. So, Celia Marquez, sila po watching from Purok 5. Upper Amity, si Putin, tapos si Crispin Rivera uli, tapos si Maximo Dakaya, Al-Ulalya, Hubita Karok Carlon, Ulbox of Life, Ice Cinema. In my own opinion, dapat lang na maubos sa mga drug lords, okay? Ice Cinema, Tanod ng Bayan, Maximo Dakaya, Ulbox of Life, Romel Bingson. Sa akin lang, gusto niyo maubos ang drug lord, pero hindi sa ganung paraan. Kasi lahat ng tao may karapatang mabuhay.
hayaan nyo na nakakulong na sila eh. Ba't mo papapatayin pa? Ganun lang kasimple. Ay sinasasalpo ka ng Marcos Duterte, nagbabatuhan, hayaan mo na sila. Rubito Caro Carlon, Super Mamsi, CCTV ang tanod, behave kayo sa comments. No caps please. Okay, Regine Ford, good afternoon. Rubito Caro Carlon, tanod ng bayan. Sino pa? Maximo Dakaya. Sunny Day, Lumi Pinugo, Maximo Dakaya, Alfred Para. Walang death penalty sa bansa pero may EJK. Yung parang death penalty na rin ang EJK. GC Noarbe, Mary Bana, Big Cat. Yan ang gusto ko sa ito. Kung tama, pinupuri mo at kung mali, binabatikos mo din. O, gano'n naman tayo eh. All walks of life. Tapos si Sakura 35, Rosemary Jacintos. Tapos si Musta Marie Johnson, keep up the good work. Sam Daniel, NDL Game Foul, Rabita Caro Carlon, Aljon Angeles, Norman Bardillon, Silla, good PM, Sir, dito mi sa Occidental. Bakit kayo, ito na ang serbisyo dito, pinipili lang ng mga barangay cap, sir, utos lang yan ng taas. Please help, Senator, for 2005. So, Misamis Occidental, sa sunod, isiwalat ko na na-report pala sa ICC kasama diyan si Espinido. Sa pagpatay ginranada pala nila si Mayor Paruhinog kaya namatay. So kakutsaba rin diyan si gobernador ngayon si Hindi Sibilya Uwaminal. Titingnan na natin saan papunta yan. So Arturo Isrebural, Jan 44. So hanggang diyan na muna tayo at magandang hapon po sa inyong lahat. At magandang hapon, Duterte!